Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mayroong isang pagtitipon sa Bulacan. Mayroong isang pagtitipon na nandun siyempre si Sani Angara dahil siya yung secretary ng DepEd. Nandun si PBBM, nandun din si Gloria Arroyo. Bakit nandun si Gloria Arroyo? Kasi yung event na yon sa Bulacan, kasama rin yung mga teachers galing ng Pampanga. Ay libong teachers yun eh. So marami public school teachers from Bulacan in Pampanga. Kaya nandun si PBBM, nandun siyempre siya, pinaka-guest si PBBM. Nandun si Angara, dahil siyang DepEd. Inimbitahan din siguro si Gloria kasi congresswoman yan ng Pampanga at maraming mga public school teachers sa Pampanga ang pumunta. Kaya lang ang nakakuha ng atensyon doon, yung parang inisnab ni PBBM si GMA. Parang inisnab ni PBBM si GMA. Yun ang nakakuha ng atensyon. Kasi doon sa stage, nakatayo sila. Lahat ng nandun sa stage, kinamayan ni PBBM. Sa bagay, si GMA kasi hindi naman nag-initiate makipagkamay kay PBBM. Pero yung mga katabi ni GMA, kinamayan ni PBBM linagpasan si GMA. Hindi naman kasi nag-offer si GMA ng kamay niya. Pero dapat si PBBM napansin niya na yon. Bakit si GMA hindi parang tuod doon na nakatayo lang, hindi naman nag-o-offer ng pakikipagkamay kay magkakatabi sila, magkakatabi sa stage. Yung lahat ng katabi ni GMA kinamayan si PBBM. Pero si GMA hindi nakipagkamay kay PBBM. Si PBBM din hindi rin nakipagkamay kay GMA. Ano bang nangyayari? May kaugnayan na ba ito sa tumitinding ngayon para sa 2028? Alam naman natin si GMA identified kay Sara Duterte. Identified kay Sara Duterte. Pero ang sabi naman ng media, hindi. Pagdating ni PBBM, yung sumalubong sa kanya, siyempre nakalinya yan. Lahat ng nakalinya doon, nakasama na si GMA, kinamayan naman ni PBBM. Pero yun? Dahil si PBBM yung nag-isa-isang nagkamay. Pero yung sa stage, kitang-kita, hindi. Anyway, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ano na ba si PBBM? Medyo dumidistansya na talaga kay Gloria? Ganun din ba si Gloria? Parang civil na lang ang pakikiano kay PBBM? Kasi alam naman natin, identified talaga si Gloria kay Sara. Si Sara ngayon, nag-declare ng tatakbo daw siya sa 2028. Tapos nagiging palaban na talaga sa Marcos. Ang tanong, ano bang stand ni GMA? Parang makikita mo na doon sa isnaba na yon, mayroon na talagang mainit na talaga para sa 2028 kitang-kita talaga kasi lahat ng katabi ni GMA nakipagkamay kay PBBM at kinamayan ni PBBM. Si GMA lang nakatayo. Wala. Hindi kinamayan ni PBBM. Si GMA rin, hindi rin nakipagkamay kay PBBM. Hindi natin alam. Ano na ba ito? Manifestasyon na ba ito ng ng mga posisyonan? Nagmamanifest na ba dito yung posisyonan sa 2028? Mukhang talagang napapaaga ang posisyonan sa 2028, Mukhang napapaaga. Tulad niyan, may mga isnaban. Ang media pa naman, laging nakukuha kagad yan. Actually, yung media yung nakapansin yan Media kagad ang nakapansin yan. President Bongbong Marcos was in Bulacan this morning to lead the oath-taking of newly promoted teachers. Former President Gloria Arroyo also attended the event, but people are talking about the two skipping the handshake on stage.
President Bongbong Marcos lodged the almost 2,000 newly promoted teachers from Bulacan and Pampanga this morning, who all advanced under the Expanded Career Program, or ECP, of the Department of Education. Under this program that was signed in 2025, promotion now depends on a competency-based system that allows teachers to advance through either classroom teaching or school leadership tracks, meaning a Teacher 1 level instructor can progress to up until Teacher 7 and go from salary grade 11 to salary grade 17. This department order from DepEd addresses promotion bottlenecks and ensures teachers that they do not have to wait for vacancies to advance to higher ranks. Meanwhile, former President and now Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo was also present at the oath-taking, and as the former president lined up alongside other officials, Arroyo and Marcos Jr. seemed to have skipped shaking hands. Upon arriving at the venue, however, PBBM already shook the hands of the former president. As we can recall, she is widely regarded as a Duterte ally and was even demoted from a House role following a House resolution in support of then Speaker and presidential cousin Martin Romualdez, which she did not sign. We tried to get Representative Arroyo for an ambush interview on the announcement of VP Sara, but she declined to comment on the matter. Kaya sabi ng media, mukhang may isnaba na nangyari o nangyayari. Wala namang reaction si JMA doon o hindi naman siya tinanong kung ano yun. Pero kitang-kita kasi, alam naman natin na si JMA nga, tahimik lang yan si JMA, parang hindi lang yan nagsasalita. Pero alam naman natin, kahit si Sara, inamin niya naman, ang mentor niya ay si Gloria. Si Gloria, ano naman yan, magaling yan maglaro sa politika. Siyempre, hindi pa yan makikipaglaban sa Marcos. Kasi kailangan niya pa ang congresswoman pa siya, kailangan niya ng mga pondo. Pag pumalag siya sa Marcos, pumusisyon na siya na Sara talaga siya. Baka tipirin ng pondo ng Pampanga. Siyempre, mamumroblema niyan si JMA. Kaya hindi pa siya pwedeng pumalag sa administrasyon. Hindi na lang siya magiging mainit ang pakikitungo, pero hindi siya lalaban. Ngayon, yung naging doon, makikita mo, hindi naman siya, siyempre nandun pa nga siya umattend pa siya sa activity, ibig sabihin, ayaw niyang mamarkahan siyang lumalaban na sa administrasyon. Kaya lang, makikita mo rin talaga na hindi mainit. Hindi mainit yung pakikitungo nila sa isa't isa. Kitang-kita Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.